Habang patagal ang patagal ay nagiging agresibo. He made it deeper kaya walang tigil ako sa ungol ng pangalan niya. Kikip. Oh, doing that, I said kaya sinunod niya naman. Hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang ulo ko dahil nawawala na ako sa ulirat. Before I knew we made it again and again. Nakailang ulit kami bago kami mapagod. Nakayakap ako ngayon sa kanya habang siya ay sinusuklay niya ang buhok ko. I closed my eyes dahil sa pagod and he kissed my forehead. I love you honey and everything went black. 2 araw na yung nakalipas simula nung ikasal kami ni Martin. Tumingin ako sa bintana habang umiinom ng kape, hindi na kami ngayon sa mansyon nakatira. Ayaw ko sanang pumayag na dito na maninirahan sa bahay ni Martin and I was surprised when his mother said that he built the house for me and Abby. Napabuntong hininga ako, wala akong magagawa dahil asawa ko na din naman siya, kaya may karapatan siyang guyudin kami dito sa bahay na ipinatayo niya. Tumayo ako at bigla akong napangiwi ng maramdaman na medyo mahapdi ang gitna ko. Inararo talaga ako ng mabuti ni Martin nung gabing yon. Hinalikan ko ang noo ni Abby na natutulog at lumabas para magluto na ng hapunan. 1:00 PM ang labas ni Martin sa trabaho niya, kaya baka hindi na namin siya mahihintay ni Abby dahil sobrang gabi na nun. Binuksan ko ang ref at tumingin kung ano ba ang pwedeng lutuin. Kumuha ako ng baboy, mag-aadobo ako ngayon. Sinimulan kong hugasan ang baboy at pagkatapos ay hiniwa sa tamang size nito. Ilang minuto pa ay natapos na akong magluto. Habang naghahanda ng mga pinggan ay may biglang yumakap sa mga hita ko. Yumuko ako para makita yon at napangiti rin ng si Abby yon, nakapout at medyo nakapikit pa ang mga mata. Binuhat ko siya at pinaupo sa katabi kong upuan. Mommy, where's Daddy? Tanong ni Abby habang naglalagay ng kanin sa pinggan. After work baby, sabi ko at umupo sa tabi ni Abby para pakalinin na siya. Wala akong ganang kumain ngayon kaya paunahin kong pakainin si Abby. Let's eat baby, sabi ko at sinunod niya naman. Masayang umunguya si Abby kaya napangiti ako dahil nagustuhan niya ang niluto ko. After you eat is what do you want to do? Tanong ko at agad siyang uminom sa baso at hinarap ako. Video call with Liu mommy, sabi niya sa kanagpout. Kagabi umiyak siya dahil namimiss niya raw ang pinsan niya at ang hilaw niyang tito na si Luke at Liam. Okay, pagsang-ayon ko at nagpapalakpak naman siya dahil natuwa. Pagkatapos kumain ay sinipelyohan ko siya at binihisan ng pantulog. Nakaupo kami ngayon sa sofa dito sa kwarto habang hinihintay namin na sagutin ang tawag. Sa ilang minuto na paghihintay ay sa wakas ay sinagot na ni Luke ang tawag. Bakit ang tagal mong sagutin? Inis kong tanong sa kanya pero siya ay nakasapo sa mukha niya na mukhang problemado. Natalo ako puta. Sabi niya at nagpapadyak na naman ang bigla siyang matumba sa inuupuan at biglang lumitaw si Liam. Gago mo Liam. Masakit yun reklamo ni Luke dahil tinadyakan siya ni Liam. I agree Tito Luke. Tito Liam is gago, very gago. Muntik ko nang takpan ang baba ni Abby dahil sa sinabi niya, shit buti na lang wala pa dito si Martin. What the where did you learn that by? Tanong ni Liam kaya kinabahan ako. Nag-clear throat ako. Biglang tumingin si Liam kay Luke. Oh? Ba't ako? Hindi ako no. Pagtanggi niya dahil hindi naman talaga siya. Asan ba si Leo? Pag-iiba ko ng topic. Halo sige, patay mali siyang sabi ni Luke at nag-act pa na parang naglilinis ng kuko. Mommy Tito Leo. Mommy, nawa facepalm ako dahil sa sinabi ni Abby, kasalanan ko na. Masama ang titig sa akin ni Liam, asan ba si Leo? Si Leo yung gusto namin makausap hindi kayo kaya tawagin mo anak mo. Sabi ko at hindi na pala kailangan dahil biglang sumulpot si Leo sa screen. Leo. Tili ni Abby kaya natawa ako. Grabe naman parang 1 taon hindi nagkita sabi ni Luke kaya nakatikim siya ng batok sa kapatid niya. Abby I miss you biglang sabi ni Leo kaya kiniliti ni Luke ang tagiliran ni Leo. Luke magpinsan yung mga bata ano ka ba? Suway ko sa kanya kaya tumigil.
I'll be back, sabi ni Liam saka tumayo. Ilang minuto pa at nagkwentuhan ang tatlo kaya tumayo ako para bumaba dahil nakarinig ako ng sasakyan. Sinilip ko ng konti at si Martin na yon kaya isinirado ko kaagad ang pinto at umupo sa sofa. Biglang bumukas ang pinto at nagtagpo ang mga mata namin ni Martin. Akala ko 1-0 ka pa makakauwi. Tanong ko pero deri-derecho lang siyang naglakad sa akin. At laking gulat ko nang sakupin niya ang mga labi ko. He kissed torridly and I respond. Ilang sandali pa ay naramdaman kong lumalakbay ang labi niya sa leg ko kaya madali ko siyang tinulak. Tinignan ko siya at tinaasan ako ng kilay. Kumain ka na, sabi ko at agad ko siyang tinalikuran. Nagmumura ako nang makaupo sa living room. Kinuha ko ang remote at saka pinaandar ang G. Ilang sandali pang panunood ko ay biglang kumulo ang tiyan ko kaya napasimangot ako. Ayokong makasabay kumain si Martin dahil hindi din naman ako makakain dahil sa presensya niya. Di bali na patatapusin ko na lang siya saka ako kakain, titiisin ko muna to. Did you eat already? Napaayos ako ng upo nang magsalita si Martin at saka umupo sa tabi ko. Tapos ka na? Tanong ko sa kanya pero yung mata ko ay nanatiling nasa TV. Not yet. No. Bigla akong na-stress. Anong hindi pa? I mean, bakit hindi pa? Sabi ko pero siya ay nakatingin lamang sa akin. We will eat together, napalunok ako doon dahil sa sinabi niya, double meaning ko ang sinabi niya. Hindi. Mauna ka na hindi pa naman ako, natigilan ako sa pagsasalita nang biglang tumunog ang traidor kong tiyan. Tumingin ako sa kanya. What? Sabi niya pero umiling lang ako, punyeta. Bigla siyang tumayo, let's go, let's eat, sabi niya at hinintay akong tumayo kaya tumayo na lang ako wala akong pagpipilian. Pagkapunta namin sa dining table ay natigilan ako at saka napakurap-kurap. Naghain ka na pala ba't hindi ka pa kumain? Patay mali siya kung sabi. Alam ko kung bakit niya ginawa yon. Nauna ako at saka siya umupo sa kaharap kong upuan. You're bad, I waited for you. And you just told me that I would eat first. Natamem ako dahil sa sinabi niya. Bad wife, natauhan ako dahil sa sinabi niya at mabilis na nagprotesta. Hindi sabi ko pero tinaasan niya lang ako ng kilay. Then feed me, nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi niya. Anong feed me? Ano ka? Si Abay. Sabi ko at naparolled eyes. Then you're a bad wife. Sabing hindi nga. Ikaw pag hindi ka pa tumigil dyan susubuan na talaga sabay itatarak ko tong tinidor sa lalamunan mo. Inis kong sabi sa kanya at kita kong napatawa siya ng mahina kaya sinamaan ko siya tingin. Inis akong sumandok ng kanin at inilagay yon sa plato ko at nang pagkatapos tinignan ko siya at tinaasan niya lang ako ng kilay. Inis ulit akong sumandok ng kanin at isinalampak yon sa plato niya ganon din ginawa ko sa ulam. Nang pagkatapos niya ay ako naman ang naglagay ng ulam sa pinggan ko saka walang pakialam na nilantakan yon. O bakit? Matuturn off siya kasi ganito ako kumain. Subukan niya lang makakatikim ng gunting ang alaga niya. Eat slowly, biglang anas niya pero hindi ko pinakinggan yon. Bahala siya sa buhay niya, bad wife pala ay. Ikaw, sabi ko. What? Sabi niya naman. Kung kumain ka parang babae, sabi ko pero nangunot lamang ang noo niya. Wala lumamon ka na lang, sabi ko. Pagkatapos namin kumain ay agad kong nilinisan ang lamesa saka naghugas na din ng mga pinggan. Pagkatapos maghugas ay agad akong pumuntang kwarto at nadatnan si Abby na tulog na at nakapatay na din ang gadget. Lumapit ako sa kanya at inayos ang pagkakahiga niya saka siya kinumutan. Pumunta akong closet at kumuha pantulog. Pajama at t-shirt lang ang kinuha kong pang-itaas saka nagpalit na. Humiga ako sa tabi ni Abby at saka bumukas naman ang pinto ng kwarto at si Martin yon naka-shirt na white at boxer lang. Tumagilid akin ng higa at nagkumot. Naramdaman kong lumundag ang kama kaya hudyat na nahiga na siya. Habang nakapekit ay yumakap sa akin si Abby mula sa likuran kaya humarap ako ay inakaw din siya. Napamulat ako nang ma-realize ko na ang laki ni Abby at ganun na lang nanlaki ang mata ko nang si Martin iyon. Punyeta naman Martin, nasaan si Abby?
Tanong ko at kumawala sa yakap niya pero nabego din naman ako dahil mas lalong humigpit yun kaya mas lalong nagdikit ang aming mga katawan. Huwag kang malikot, sabi niya saka isinubsob ang mukha niya sa lig ko. Paano ako makakatulog nito kung ganyan siya? Martin, suway ko sa kanya dahil naglalakbay ang mga kamay niya sa garter ng pajama ko. Punyeta. Gago nito. Tumigil ka, suway ko ulit sa kanya at tinampal ang kamay niya na pupunta sana sa loob ng pajama ko. Umayos ka, punyeta, sabi ko at tumalikod sa kanya dahil naiinis ako pero nyeta lang talaga dahil hindi pa din kumakalma ang mga kamay niya. Tatampalin ko sana ang kamay niyang nasa pajama ko nang mabilis niyang naipasok sa loob yon at piniga ang puwetan ko. Martin, biglang napataas ang boses ko. Ayan na naman ang niya. Mutini, Daddy. Napabalikwas ako ng bangon dahil biglang nagsalita si Abby ganon din si Martin, nandyan po siya, kasalanan mo to. Baby, sabi ko at lumapit kay Abby, saka siya inakap at pinahiga ulit. Matulog ka na ulit baby, sabi ko at tumango naman siya at yumakap sa biwang ko. Tinignan ko ng masama si Martin pero yung mukha niya ay nakasimangot, taina siya pa ang may ganang sumimangot. Nang makatulog na ulit si Abby ay dahan-dahan akong kumawala sa yakap niya. Punyeta ka talaga Martin, sabi ko. Putya kasalanan mo to. Baby, sabi ko at lumapit kay Abby sa kasbay nakap at pinahiga ulit. Matulog ka na ulit baby, sabi ko at tumango naman siya at yumakap sa biwang ko. Tinignan ko ng masama si Martin pero yung mukha niya ay nakasimangot. Taina siya pa ang may ganang sumimangot. Nang makatulog na ulit si Abby ay dahan-dahan akong kumawala sa yakap niya. Punyeta ka talaga Martin, sabi ko at dinuro ko siya sa kamay nang mabilis pa siya kay Flash na nakalapit sa akin at hinatak ako palabas ng kwarto. Bago niya pa ako maipasok sa kabilang kwarto ay tinampal ko na ang kamay niyang nasa pulsuhan ko. Tinignan niya ako at sinimangutan kaya tinalikuran ko siya. Bebe, tawag niya sa akin kaya napalingon ako at nakataas ang kilay. Wag ngayon Martin at kung hindi mo lang ako inararo ng grabe baka ngayon nakaisa kang tukmul ka. Sabi ko at tumalikod dahil nakakasuka yung mukha niya. Humiga ako sa tabi ni Abby at nagkumot na ulo lang ang nakalabas. Nakakainis talaga masakit nga yung akin nang aararuhin niya na naman. Kung araruhin ko kaya yung pagmumukha niya. Biglang lumubog ang kama kaya hudyat na nakahiga na siya. Babe, malambing na sabi niya. Kaya tumalikod ako sa kanya nang biglang maramdaman ko yung kamay niya na inakap ang biwang ko. Tumahimik ka inaantok na ako, sabi ko at pumikit na. Ramdam ko yung bukol niya na nasa puwetan ko dahil sinisiksik niya ang katawan sa akin, pero hindi ko yon pinansin dahil inaantok na talaga ako. I woke up with a kiss on my cheek. Tinignan ko yon at bigla na lang sumimangot ang mukha ko dahil si Martin yon nakangiti sa akin. Ang unfair ang fresh niya pa din samantalang ako, hindi ko alam kung ano ang itsura ko ngayon. Good morning, sabi niya at akmang nahalik sa pisngi ko muli nang ilayo ko ang mukha niya sa akin. Why are you avoiding my kiss? Nakakunot na tanong niya. Hindi ko alam, sabi ko at kumuha na ng tuwalya at pumasok sa banyo para maligo. Si Aske nakakainis yung pagmumukha niya, sabi ko at binuksan na ang shower. Nang mabasa na ang buo kong katawan ay pinatay ko ang shower. Akmang maglalagay ng shampoo o nang may biglang pumasok at laking gulat ko nang si Martin iyon nakaboxer na lang. What the hell, Martin lumabas ka naliligo ako. Sigaw ko pero imbes na sundin ang sinabi ko ay siniil niya ako ng halik at inilagay ang dalawa kong kamay sa likuran ko. Ano ba Martin? Buset lumabas ka. Singhal ko ulit. Sa kanya pero inilapit niya ang mukha niya sa akin at inilagay ang bibig sa tenga ko. Do you even know that I was going to die last night because you always avoiding me and Amber kiss? Biglang sabi niya. Lumabas ka nga Martin, dadakmain ko yan, banta ko sa kanya pero bigla siyang umisi sa akin. Go, sabi niya mukhang natutuwa pa ata. At gugupitin, patuloy ko sa sasabihin ko at bigla siyang umiwi. I'm so hard right now. This is your fault panagutan mo. Anong ako? Ba't ako? Ikaw managot sa sarili mo dahil yuyantay na. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong halikan.
Lumaban ako sa halik niya at pareho kaming dalawang agresebo. Napaungol ako ng kapain niya ang pagkababae ko. Habang naghahalikan hindi ko alam na nakalabas na pala kami sa banyo at naramdaman ko ang malambot na kama sa likod ko. Pareho na kaming hubod-hubad ngayon. Pinutol ko ang halik namin nang alalang baka biglang pumasok si Abby. Don't worry, nalok ko na, sabi niya at hinalikan ulit ako. Lang sandali pa ay nakita ko na lang ang sarili kong umuungol ng paulit-ulit dahil sa bayo ni Martin sa ibaba ko. Oh ma'am, hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang ulo ko. Kumapit ako ng mahigpit sa bedsheet habang tagalabas niya ay ipinapasok niya ng madiin at malakas. Do you like it? Tanong niya pero hindi ko na maisagot dahil sa sobrang sarap na idinulot nitong ginagawa namin. Ilang sandali pa ay inpit akong sumigaw dahil sumabog na kaming dalawa. Bumagsak siya sa ibabaw ko habang hinihingal kami. Tarantado ka, masasakit na ngayon. Ang akin, sabi ko habang hinihingal. Pagkatapos nung ginawa naming milagro ni Martin, ay agad siyang naligo at nagbihis ni hindi pa nga nakakapag-breakfast. I'm going, sabi niya at humalik sa pisngi ko, ganun din ang ginawa niya kay Abby na kumakain na ngayon. Nagtaka ako nang hindi pa siya umaalis sa harap ko. Where's Emma kiss? Kunot noong tanong niya, kaya tinaasan ko siya ng kilay. Sobra na yung kiss na ginawa ko sa'yo kanina, kaya lumayas ka na sa harapan ko, sabi ko. Fine. Sabi niya at nagdadabog na lumabas. Mommy, are you fighting? Biglang sabi ni Abby kaya agad akong ngumiti sa kanya. Of course not. Just eat baby, finish your food, sabi ko at tumango lamang siya. Nagsimula na akong maglagay ng pagkain sa plato ko. Tinuhog ko ang hotdog sa tinidor at agad na kinagatan yon. Bigla akong natigilan at napatingin sa hotdog na may kagat. Bakit sobrang sarap nitong hotdog? Sino bang bumili nito? Nagustuhan ko ang hotdog at ilang minuto pa ay nakaapat akong hotdog. Mommy, I'm finished, sabi ni Abby kaya pumunta ako sa kanya at pinaliguan na siya. Baby Tito Luke will pick you up, sabi ko habang sinasabunan si Abby. Really, Mommy? With Liu? Masayang tanong niya kaya agad akong tumango. Where are we going, Mommy? Tanong ulit ni Abby. I don't know, baby, we will ask Tito Luke later, sabi ko at masaya siyang pumalakpak at lumipad ang mga ibang bula kaya natawa ako. Pagkatapos ko siyang paliguan ay agad ko siyang binihisan ng Hello Kitty dress at doll shoes. Pumunta akong drawer at kinuha ang hair clip na kulay pink. Kinuha ko yon at nakangiting bumalik kay Abby na umuupo sa kama. Agad ko sa gilid ng buhok niya iyong nilagay. Pretty, sabi ko at hinalikan ko ang pisngi niya. Like you, Mommy, hihe, parang kinikilig na sabi niya. Biglang may bumusina sa labas kaya hudyat na nandito na ang hilaw kong pinsan. Let's go, sabi ko at agad naman niyang hinawakan ang kamay ko. Pagbaba namin agad na nagyakapan ang magpinsan at napatingin ako sa pinto na kung saan ay nakapost si Luke na parang model. My dear cousin, sabi niya at bahagyang ibinaba ang shades niya. Tinaasan ko siya ng kilay. I'm excited, Liu. Biglang tili ni Abby pero si Leo ay walang ekspresyon. Magkahawak kamay na lalabas sana sina Leo at Abby nang biglang umangal si Luke. Oh, at saan kayo pupunta? Napatingin ang dalawang bata sa kanya. Car, sabi ni Leo. Anong car? Umupo muna kayo doon sa sofa, anong car? Marunong kang mag-drive. Sabi ni Luke at talagang namiwang pa kaya walang nagawa ang dalawang bata at sinunod ang sinabi ni Luke. Nang makaupo na ang dalawa sa sofa ay tumingin sa akin si Luke at ngumisi. Kamusta maging asawa? Tanong niya. Okay lang, sabi ko at hindi ko na siya tinignan nakakasama ang pagmumukha niya. Saan mo ba dadalhin ang mga bata? Sabi ko na hindi pa rin nakatingin sa kanya. Sa mall, syempre. Saan pa ba? Sa bar?